Binigyan ng official welcome si Pangulong Rodrigo Duterte sa State Palace ni Vietnamese President Tran Dai Quang bago ang kanilang bilateral meeting. At mula sa Vietnam, may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, nagsimula ang ikalawang araw ng official visit ni Pangulong Duterte sa Vietnam sa pag-aalay ng bulaklak sa Monument of National Heroes and Martyrs. Pagkatapos binigyan siya ng official welcome sa State Palace ni Vietnamese President Tran Dai Quang. Matapos patugtugin ng lupang hinirang, saka naman sinutugtog ang national anthem ng Vietnam. Sunod ay nag-troop the line ang dalawang pangulo, saka pinakilala sa isa't isa ang kanilang mga kasamang opisyal. Matapos ang seremonya, nagpasukan sila sa State Palace para sa bilateral meeting na patuloy pa rin hanggang sa ngayon, Rafi. Habang patuloy ang pulong, ang ilang TSG na nakabantay naman sa labas ng State Palace ay sinamantala ang pagkakataong magpalitrato. Rafi? Tina, meron na ba mga paglilinaw dun sa mga nakarang statement ni Pangulong Duterte? Yung ba, ang tinutukoy mo ba ay yung tungkol sa war games? Tungkol sa war games pa rin sa Amerika, exercise? dahil kahit yung kanyang mga cabinet officials, hindi rin malinaw yung kanila naging paliwanag, Tina. Sa totoo lang, Rafi, mas nalito rin kami. Nung nakausap namin sila dahil magkaiba yung sinasabi ng National Security Advisor at nung Foreign Affairs Secretary, doon naman sa sinabi ng Pangulo. So, kahit dalawa sa kanila walang nagtagma eh. So, hanggang ngayon ay wala pa kami pagkakataong makausap ang Pangulo o sino mang opisyal na kanyang kasama sa kanyang delegasyon dito sa Hanoi, Vietnam, Rafi. Umaasa kami may tatlo pang activities ang Pangulo, pero dalawa doon, courtesy call sa dalawang opisyal ng Vietnam. Over yun, mukhang malabo rin na magkaroon kami ng pagkakataong makalapit sa Pangulo dahil ang coverage na yun ay hindi para sa mga reporter, ito ay para sa crew lang, Rafi. So, sinisika pa rin namin na mga lampag dun sa mga kasamang opisyal ng Pangulo para kahit pa paano ay magkaroon kami ng clarification dyan, pati na rin yung mensahe ng pakikiramay sa mga inalila ni Senator Miriam Defensor Santiago. Rafi. Okay, maraming salamat, Tina Panganiban Perez.